What's up, schoolmates? Makakasama niyo muli ang inyong favorite kabarkadas para naman sa isang panibagong usapan. That is right, Trisha. Kaya naman, sit back, relax while watching the show dahil tiyak naming mag-e-enjoy kayo sa aming diskusyon. Kaya tumutok lang dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Yan. So, syempre, schoolmates, lahat naman siguro tayo dito, pati na yung mga nanonood sa atin ngayon, no, ay aware sa issue ng drag artist na si Pura Luca Vega. So, guys, para sa kaalaman ninyo, nagsimula ito sa isang viral video niya sa social media kung saan nagper-perform siya ng rock rendition ng Ama Namin or yung Lord's Prayer while impersonating Jesus Christ. Dahil nga rito, Trisha, ay inulan siya ng iba't ibang batikos na humantong sa pagdeklara sa kanya ng ilang lugar sa bansa bilang persona non grata. Yan. So, ayon naman kay Pura Luca, ang ginagawa niyang performance ay hindi para i-disrespect yung relihiyon, no? Kundi ito yung to heal, yung exclusion na na-experience niya from her religion. Yan. Dagdag pa ni Pura Luca, ang pag-impersonate niya kay Jesus ay isang art therapy, exercising her freedom of expression. Pero bakit nga ba natin nabanggit ito, Trisha, no? And for this episode, schoolmates, ating pag-uusapan ang mundo ng drag performance. Yan. At syempre, para mas malalim na rin natin maintindihan itong world of drag. Kasama natin ang mga drag artists na sina Lumina Clump at si Pantera Arma. Hello! Welcome sa studio. Yan. It's giving bright. Wow! It's giving bright today. Miss Lumina, Miss Pantera, welcome to the show. Kamusta naman? Anong pinagkakaabalahan nyo? Yes, busy ako sa pag-perform sa clubs and sa mga events, syempre sa mga private events. Wow, grabe. Medyo feeling ko packed din ng schedule ngayon ni Lumina. So Siyempre, thank you so much. post-pandemic, nagbabalik ang mga live shows, di ba? Right. So syempre, Miss Pantera, ikaw naman giving today? Yung drag ko kasi is nakapokus siya ngayon more on advocacy. So, sa mga nanonood dyan, as you all know, sa mga hindi pala nakakaalam, I am the first hard-of-hearing drag queen in the Philippines. So, ito yung way ko para ma-inspire yung mga PWD community natin na maging part or gusto nilang maging part ng drag community. Wow. Alam mo, ang ganda nun yung inclusivity, hindi siya nag-i-end sa LGBTQIA+ sector. Nandun din ang mga PWDs, di ba? Andyan din ang mga iba't ibang sektor like solo parents. Parang that's the definition of inclusivity, yung lahat kasama talaga. Hindi lang nakabase sa gender, right? Yan. So, syempre, no, we found out what you guys are into right now. Pero ang gusto rin namin malaman, out of drag, sino nga ba si Lumina at sino naman si Pantera? Simulan muna natin, Pantera, sino ka nga ba out of drag? Yan. Si Pantera Arma is, kung napapanood niyo ako sa mga show ko, medyo malakas yung loob ko pagka naka-drag ako. Pero pagka hindi ako naka-drag, medyo loner ako, medyo may pagka-introvert ako, ganyan. And then, nagtatrabaho ako sa isang NGO as a finance and admin officer. So medyo malayo siya sa entertainment industry. And then sa ginagawa ko, which is more on finance and accounting, mga ganon. From serious to glam. Ganun ang peg ni, ni Pantera. So, Lumina, ikaw naman, shed us some light kung ano nga ba ikaw out of drag. Yan. Yes, si Lumina Clump kasi as a performer is a wild performer. So, makakakita kayo ng iba't ibang uri ng ilaw. And out of drag is I'm a normal kid, a normal boy lang ako. Same as Pantera, medyo tahimik ako, introvert, bihira ako magsalita. Kumbaga, medyo conservative ako as a person talaga. Wow. Alright. Alam mo, Trish, hindi natin makakailan sa schoolmates natin sa bansa. Medyo sabihin natin limited yung knowledge when it comes to drag, especially for the older generations, di ba? Pero ngayon, paunti-unti na tinatanggap, nagde-develop na ang drag as a form of art in the Philippines, no? Pwede nyo bang ikwento sa amin yung mga nangyayari sa likod ng entablado?
paano ba nagsimula yung drag? At is it really considered as a form of art para sa ating para mapakinggan ng ating mga schoolmates? Lumina? Well, for me, drag is art talaga. It's considered as performing arts for me kasi hindi lang naman sa entablado mo makikita ang drag. Usually makikita mo na siya sa mainstream media like sa movies. Sa mga teleserye, nakikita mo na mga drag artists ang nagpo-perform. And madami na ring musicals na ginagawa na ang topic nila is drag. Right. Drag for me is a form of entertainment. Alright. And then, isa rin siyang art. So, ang drag kasi is hindi lang siya nakukulong sa lip sync. Meron din kasi mga drag na may mga nag-acting na. Meron din mga drag na more on comedy. So, yung art ng drag talaga is habang tumatagal, is lumalaki siya ng lumalaki. And then, yun na nga yung parang pinaka-way talaga ng mga tao to express yung art nila. So, every drag queen kasi is may mga kanya-kanyang art. Right. Ang curious question ko din dito, no, to both of you, na syempre, gaya nga ng sinabi, nag-iiba yung form of drag performances over time. Paano kayo naghahanda before a drag performance? Yan. So, syempre, di ba, ang iniisip ng iba, basta you put on a makeup on, a costume, you're done. Do you actually research on the topics that you're gonna do on stage, the clothing or the costumes that you would be putting on? Ano yung preparation that you need for it? Siguro, simulan muna natin kay Pantera. Siguro akala nila ang pagda-drag is madali. Right. Sobrang hirap po mag-drag dahil yung makeup pa lang preparation mo per makeup is umaabot ng 3 oras, 4 na oras. Pero kapag medyo matagal ka na sa industriya, kaya mo na yun ng 1 hour, 2 hour. So sa case ko kasi more 1 year pa lang ako sa drag. So medyo ganun lang, medyo matagal pa. And then in terms naman sa mga performance, talagang nire-research ko. So kasi yung mga damit namin is nakadepende sa music na ipe-perform namin. So kung medyo yung postura mo ganito, more on mga dramatic, yung ililip sync mo. So pag medyo shiny ka, syempre nandun yung mga dancer natin, mga ano. Right. Mga ganung mga klaseng preparation. Alright. And yung pagtatanggal din ng makeup, medyo matagal. Correct. Feeling ko yun Talaga? yung stressful for Oo. them. More than the putting on, it's the removing. Post-performance, Oo, correct. So, syempre, thanks, no, Pantera. Lumina, ikaw, bilang, feeling ko, pag nagpe-prepare siya, kakaiba rin yung performance na kailangan niyang i-prep up for. So, yes. Yes, I would agree with Pantera. Sobrang hirap ng pagdadrag. Akala nila kasi nagme-makeup lang, nag-costume, it's okay. And hindi lang doon nagtatapos ang drag. Right. Of course, kailangan mo mag-research. Right. Tulad ng mga relevant issues, pwede Right. mo siyang ilabas as a performance. Kailangan mo rin mag-research ng mga bagong kanta na nasa trend ngayon. Gets. Yun yung number one na kaibigan ng drag is to be updated sa mga trends. And of course, sa pananamit din. And when it comes to looks din, kailangan updated din yung looks mo. So kumbaga, madugo rin ang pre-production. Yes, Di ba, ng drag? oo. Pero let's talk about the rules when it comes to drag, no? Meron ba tayong set of approval or meron tayong proseso ng pag-review bago tayo mag-perform? Ano yung mga do's and don'ts natin pagdating sa drag performance? Lumina? For me, as yung sinabi sa akin ng mentor ko before, doon lang ako nagsistick. Is one, never touch politics. Politics. Number two, never touch sex. Sorry. And never touch religion. Kasi Alright. magkakaiba tayo ng pagkakaintindi at pagkakaunawa sa tatlong bagay na yan. Okay. So, magsistick lang tayo doon sa, for me, magsistick lang ako doon sa entertainment na kaya kong ipakita na may intindihan ng lahat ng manonood. Right. So, kumbaga, in terms of hard rules, no, self-imposed din, ba? Yeah. Yung mga hard rules na sinasabi din natin, no. Yun yung very curious question din dito, no. Yung acceptance, or rather, when we talk about the topics that you guys would touch up on, hindi kilala ganon yung drag performances before, di ba? So, in terms of the rules that are set on stage for you guys, it's very flexible. Or mas ngayon lang nagiging aware yung mga tao na meron pala tayong fine lines to thread on. So, ang tanong ko na sa inyo now is,
tingin nyo ba it's something that should be self-imposed or dapat mas regulated Aha. yung rules that are set on stage? Given that on other forms of performances, there are some guidelines as well. Tingin nyo ba, personally? Siguro simulan muna natin kay Pantera. Siguro personally, maganda rin naman na may guidelines, may mga ganun. Pero para sa akin siguro more on limitation. Kasi minsan may mga performance na akala natin hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Minsan may mga performance na kasi kapag kang drag queen kasi nasa stage, automatic na yan pagka yung nanonood sa'yo, manonood siya, maiiyak siya, mararamdaman niya yung nararamdaman mo through your music. So, talagang medyo kailangan pag-isipan mo maigi. Right. Kung ito bang gagawin ko ay naaayon, or ito bang gagawin ko ay wala akong masasaktan na ibang tao. Totoo yung sinabi niya, number one yun is unang-una, kailangan mong, ang role mo kasi as a drag artist on stage is ikwento kung ano yung pinag-perform mo. So kailangan mo iparamdam sa kanya kung ano yung meaning nung performance mo. So Right. tama yung sinabi niya na maging aware ka din dun sa mararamdaman ng manonood sa'yo. Right. Right. Pero alam mo, Trish, magandang opinion kasi art is limitless eh. So, paano natin lalagyan ng guidelines ang isang drag performance, di ba? Correct. Pero Correct. pag-usapan natin yan maya-maya. Pero kayo, ngayon sa Pilipinas na umuusbong ang drag, di ba? Ang mundo ng drag, ano yung mga criticisms na Yan. natatanggap nyo? At paano nyo hinahandle yung kritisismo? Siguro, yung mga ibang tao kasi hindi pa familiar sa drag. So, ang akala nila, ang drag, nag-makeup ka lang tapos ka na doon. So, para sa amin, ang pinaglalaban lagi ng mga drag queen, yung drag namin is an art. Right. Yung drag namin is may purpose kung bakit namin ito ginagawa. Kasi may mga drag queen na bread and butter na nila to. So, meaning trabaho na nila to. So, ito yung mga way nila to earn para mabuhay dito sa mundo. So, actually, Pantera and Lumina, no, circling back lang dun sa question, given nga na yon may mga tao Yun na yun ang bread and butter nila, pag ba nakakarinig kayo na, ay, ba't ganyan yung performance niya? Or hindi naiintindihan kung ano yung reason or story behind ng ginagawa niyo, how do you deal with those kinds of criticism? Siguro, I'll jump off what you said. Siguro masakit na makarinig sa mga audience na gano'n na, hindi yung magaling ganyan. Kasi may mga gano'n na ako pagkakataon or naranasan na feeling ko hindi ako na-appreciate sa stage, which is masakit. Pero ang lagi ko na lang iniisip is, nagpe-perform ako dahil gusto ko to at ito yung paraan ko para i-express yung sarili ko. Right. Lumina. For me, kasi yun yung bread and butter ko talaga. Okay. Ang drag. So, kapag may ganun akong narinig, syempre unang-unang reaction ko is masakit. Hindi nila naintindihan or hindi nila na-gets yung gusto kong ipakita. Right. So, ang akin sa part ko naman is to adjust kung ano yung kung saan tayo magkikita, kung saan tayo mag-meet, kung saan tayo magkakaintindihan. And then, of course, nandun lalabas din yung factor na kailangan maging entertainment siya sa lahat ng manonood. Babae, lalaki, part siya ng community, bata, matanda. So, dapat lahat ma-accept yung art ko. Right. Alright. Alam mo, nakakatuwa kasi medyo nasa performance yung criticism nila, hindi na dun sa acceptance. Oo. So masasabi natin na tanggap na to sa Pilipinas, di ba? Yung, especially yung inclusivity and diversity, like every month of June, isa na to sa mga inaabangan natin ang ating Pride Month. At Yes. ang drag performances, di ba? Which is also part na rin ng ibang mga ng mga pride. Nandun ba kayo last time? Sa Yes. PUC? Yes. Kapunta kayo yan. Pero pag-usapan natin yung drag community. Yung Yan. issues and controversies na nabanggit namin ni Trisha, kay Pura Luca. Meron ba kayong support group? Paano nyo hinahandle yung mga ganyang criticism? May support group nga ba for drag performers? Or at least how does the community work ba? Yun. Ngayon, mas malaki na yung support group eh. Kasi since mas kilala na ang drag sa Philippines. So, hindi lang sa drag artist magkakaroon ng support group. Meron Right. dyan mga support group mo sa mga drag fans. Yan. So, yung mga, sabihin natin, sila yung mga tumatangkilik talaga sa drag. Pwede kang kumuha doon ng suporta. And then, pwede
kayong gumawa ng discussion Yes. tungkol dun sa issue nga ni Pura Luka. So magkakaiba kayo ng pananaw sa issue. Right. So from there, kahit papaano, magkakaroon kayo ng idea kung ano ba talaga yung pinaghuhugutan or kung saan galing yung performance ni Pura Right, Luka. right. So magkakaroon ka ng idea na hindi lang sa sarili mong idea. So magkaka-idea ka ng, ay, kaya pala kaya ginawa is kasi ganito. So lalawak yung pananaw mo doon sa performance niya. Pero maging straightforward tayo. Anong opinion, Lumina, ng drag community dito sa issue with Pura Luka? Hati. Hati pa rin. Hati Sila pa rin rin. mismo. Oo. Yes. Pares ng taong bayan, hati pa rin, di ba? Totoo, hati pa din talaga. Miss Pantera. Siguro in terms sa support, marami namang mga support na nare-receive ang drag community. Right. Especially sa mga LGU partner natin. Kasi yung mga LGU, nag-i-invite sila ng mga drag queen para mag-perform. So isa na rin sa mga supporta na nakuha namin last nung mga nakaraang panahon is yung support sa Pride March. So nag-suporta ang Makati, ang Quezon City, and then malaking bagay din yung suporta ng mga private company. Right. Kasi nai-invite kami and then nai-include kami ngayon sa mga product nila like mga beauty products. So nai-invite yung mga iba namin mga kasamang drag queen para i-endorse yung mga ganung product. So yun pa lang, malaking bagay na yun as suporta para sa aming sa drag community. So parang when we talk about acceptance din, no, yung form of visibility, yung fact na mas marami na nakakakita sa inyong mga performances, is already a form of acceptance, di ba? And siguro, gusto ko lang din, syempre, cambio tayo pabalik, no? Doon sa natin, doon sa isa nating tanong. Given na nabanggit nyo, hati ang drag community when it comes to the support and siguro not condoning kung ano yung ginawa niya. Personal take ninyo, what could have been done better and what could the community do better sa pag-face ng ganito? Kasi syempre, you guys belong in a community of performers, di ba? What could it have done better in terms of supporting yung mga nakaka-experience ng ganitong criticisms, and how do you reach out to these people? Siguro simulan natin kay Lumina. Sa performance kasi, ako personally, hindi ako komportable nung pinapanood ko siya. So, hindi ko tinapos yung video. Okay. In other words, hindi ko siya tinapos. Siguro sabihin na lang natin, it's a form of self-expression, Okay. but you should also consider limitations. Alright. Right. So kasi minsan, may right naman tayo for self-expression, pero hindi lahat ng tao na-tolerate yun. Yeah. Right. So, isipin din natin yung consequences ng actions natin. Right. And, of course, iisipin din natin yung sasabihin ng ibang tao. Okay. Alright. Pantera. Ako, sa personal na opinion ko, sobrang respeto ko sa lahat ng mga drag queen. Okay. Sa mga naunang drag queen, ng mga unang panahon pa. Kasi sila yung guide namin sa kung ano yung mga meron namin, mga ginagawa namin ngayong Okay. mga baguhan sa drag scene. Okay. So, sobrang nire-respeto ko naman yung art ni Pura. Okay. Nire-respeto ko rin yung mga nasaktan Yeah. sa nangyari. Particularly yung mga ating mga kapatid sa Christian community. Right. So, para sa akin, sana mapag-usapan Okay. ng both parties na hindi na sila dumadaan sa maraming kaso or maraming mga diskusyon na pwede naman nila pag-usapan in private. Yeah. Right. Kasi medyo nasasaktan ako sa mga taong nakaka-receive ng attack. Right. Kasi minsan yung mga nare-receive ng mga taong to is mga death threats. Right. May mga nare-receive silang mga bagay na hindi nila deserve. Though, hindi ko ini-invalidate lahat ng feelings ng bawat isa. Pero kung ang isang problema na pag-uusapan, hindi na siya ganun lumalaki. At after all, lahat tayo anak ng Diyos. So yun Yeah. lang yung statement ko for that. But that's good. Ang maganda dito, naririnig yung boses ninyo. And siguro the point din natin dito sa Schoolmates is we wanted to give everyone a platform to talk about these kinds of discussion. Again,
may advocacy rin naman yung mga drag queens natin, why they're doing this. They're advocating for themselves. Just as how much ina-advocate din ng mga taong ito, yung mga nasaktan, no? Yung kanilang thoughts, opinions, and beliefs. So, I think it's a good discussion na sinimulan din natin. Yan. Reconciliation, ika Oo, nga ang dapat solusyon. we could do better. Mapag-uusapan, no? Right, diba? right, yes. Para sa Christian community at sa drag community. So, pero sa ating bansa, para sa mga close-minded pa rin pagdating sa drag community, sa drag artists, paano ba natin marireach out ang mga taong ito para mas mapalawak pa yung kaalaman nila sa drag as an art? Miss Pantera. Siguro para mas maintindihan nila kung ano yung ginagawa ng drag. Invite niya kami, mag-show, ganyan. Yun. Para naman may mga ganong collaboration. Pero mas magandang bagay pa rin na merong protection para sa aming mga drag. Yeah. Kasi ang drag kasi is para na rin siyang trabaho para sa amin. Para na rin kami mga artista kasi Yes. na may mga kailangan di protektahan para sa ginagawa namin and para sa art na ginagawa namin. Kasi as of now, parang wala pang masyadong protection Yeah. para sa mga katulad namin. Kasi minsan nagagawan pa kami na nababastos pa kami. May mga ganun. So may mga batas sana na naipapasa sana na makakatulong para matulungan yung mga katulad namin na part ng LGBTQ+ community na maprotektahan. Right. Huwag kayong matakot. Yan, love natin yun. Huwag Yan. kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasi ganito yung itsura namin, maganda pa rin kami, di ba? Correct. Ang drag kasi is an art. So, malawak ang drag talaga. It's parang para sa mga manonood na lang talaga kung paano mo siya iintindihin. Yung tama yung sinabi niya, kailangan din ng proteksyon ng mga drag artists sa Pilipinas. Right. Though, ang maganda naman ngayon is paunti-unting umuusbong yung industriya namin. Unti-unti siya nakikilala. Yes. Dahil sa siguro yung mga influensya ng mga Western drag. Correct. So, lalo na sa social medias. Try niyong i-explore kung ano yung napapanood niyo sa social media. Yeah. Hindi naman masama, hindi masama ang mga drag artists. Maybe meron lang talagang hindi pagkakaunawaan. Yeah. Yes. So, sana pag-usapan na lang yan kaysa naman sa lumaki pa ng lumaki. Diba? Right. Right. Tsaka sa mga schoolmates natin, kung may hindi kayo naiintindihan, research. Correct. Diba? Validate the information that you have. Ano ba ang pinagmulan ng drag? Yes, Napakalalim something na form of art niyan, di ba? Kung titingnan at aaralin nilang mabuti. Pero panghuli na lang, Lumina Pantera, anong mensahe nyo sa lahat ng nanonood sa atin ngayon at baka may mga shows kayo na gusto nyong i-promote? Lumina. Again, drag is for everyone. Hindi lang po para sa community namin. Pwede siya sa girl, boy, bakla, tomboy. Everyone can do that. Even mga dogs, pwede yan. Ayun, so please try to research on drag kasi napakasaya ng mundo namin. Napakakulay, napakaliwanag. Dapat love lang and it's purely entertainment. And of course, kung gusto nyo manood ng mga drag shows, pwede nyo ako makita sa Black Hole, sa Cubao lang po yan, every Friday and Saturday. And follow me sa aking mga social media accounts. Lumina Klum. Iyon. Punta Follow tayo dyan. na agad. Search ko na Oo, right sa now. Black Hole. Okay. Pantera, ikaw? Yes. Siguro ang message ko sa mga nanonood, lalo na sa mga schoolmates, i-supportahan natin ang drag. Kasi kapag nakanood ka ng drag, masaya talaga siya. So, hindi siya yung tipong maboboard ka kasi lahat ng gagawin namin sa stage is sobrang binibigay namin 100%. Give na give, yes. So, yun, hindi lang ang mga malalaking drag queen. Supportahan din natin ang mga local drag queen. Yeah. Ang mga drag queen na nagsisimula pa lang. Kasi lahat ng mga yan, yung mga drag queen lahat yan talented. Right. So, hindi ka kasi pwede maging drag queen kung hindi ka unique, hindi ka talented, wala kang nerve. So, magiging drag queen ka kasi you're a queen. Yes. So, yan. Dahil dyan, supportahan niyo po. Ang drag ko ay ang Pantera Arma sa social media. Instagram, Twitter, and then sa Facebook. And then, sana supportahan din natin yung mga ginagawa kong advocacy para sa PWD community. And then yun, gusto ko lang maging isang inspirasyon para sa lahat ng mga PWD community na kahit sino, regardless your color, your race, your age,
regardless for disability, you can be a drag queen. Yes, Amen. love it. Back, Thank you. ganon. Thank you so much, Pantera Lumina, for your time, for your insights, and for sharing your stories. Maraming salamat sa inyo. Yan. So, syempre, no, umpisa pa lamang yan ng ating diskusyon. Kaya naman, huwag kayong bibitiyo dahil mas marami pa tayong mapapakinggan. Dito lang yan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!